May tanong sa akin, hello po Boss Rai, tatanong ko lang po sana kasi po may overdue na po ako sa isang OLA. Kaya lang, di po sila natanggap ng partial. Ano po kaya pwede kong gawin? Salamat po. Sana mapansin, hindi naman po sila nanghaharas kahit almost month na po akong overdue. At pasalamat po ako doon. Arit, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin kung ano po ba ang po pwede natin gawin kung hindi ho sila tumatanggap ng partial at ano ba yung mga dahilan, no, at saka po yung disadvantage ng hindi po sila pumatanggap ng partial payment. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinde ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga is, hello po Boss Rai. Itatanong ko lang po sana kasi po may overdue na po ako sa isang OLA. Kaya lang po, di sila natanggap ng partial. Ano po kaya pwede kong gawin? Salamat po. Sana mapansin, hindi naman po sila nanghaharas kahit almost month na po akong overdue at pasalamat po ako doon. Well, talagang magpasalamat tayo, no? Kasi kalimitan ngayon, no? Talagang nanghaharas na, no? Lalong-lalo dito sa mga buo at abusadong online lending apps, no? Pero ito sasabihin ko sa inyo, ang pangharas at pangwawalang niya po, no, hindi ho yan katanggap-tanggap sa ating batas, no. Maaari niyo po silang i-complain, no. Ngayon, ito kasi, no, kaya po yung iba hindi ho pumatanggap ng partial kasi po it varies dun sa kanilang policies and procedure. Kasi may mga lending or financing tsaka banks at tsaka ho dito sa mga OLA na to na may mga proper na naka-in place na policies and procedure. So maliwanag sa kanila na pagka hindi nakabayad, ito o gagawin, no? Pagka yung nag-pass due, ito o gagawin. Mga ganun po, no? Tapos kagaya niyan, kung may mga request ng partial payment, ito dapat gawin, no? May yan, may yes or no, may dapat yan mayroong tayo na flowchart. No, hindi ho dapat yan na lang na may pera ka, nagtayo ka ng lending, yun na. Hindi po. Dapat yan merong maliwanag na policies and procedure, no? Ang mahirap po kasi diyan ganito. Pagka ho kasi hindi sila tumanggap ng partial payment, no? Siyempre lolobo ng lolobo 'yon. Okay? So tumataas yung babayaran po ninyo. Di po ba? Unlike kasi yan pagka nag-partial kayo, di ba? Mababawasan. Kasi may papasok sa interest, may papasok sa principal. So, kung ano lang po yung matira, so yun na lang po yung babayaran. Kasi, dapat yan, well-defined po dun sa kanilang policies and procedure. Well, malamang po yung nahiraman po ninyong OLA, wala pong policies and procedure. Or, baka mamaya po, dun sa app nila, no, hindi pa nila na-figure out o wala, hindi kasama yung partial payment. Kasi baka mamaya hindi ho nila alam kung paano i-apply yung bayad. Okay? May mga ganyan nga po kasi sabi ko sa inyo, itong mga to, may pera lang, nagpautang na. Hindi naman talaga nila alam yung kalakaran, no, dun sa pagpapautang. Okay? Kasi po, ganito yan. Pagka po kasi, for example, nagbayad kayo ng utang po ninyo, no, dalawa ho pupuntahan yan, no? Yung pong interest, tsaka po yung principal. Baka mamaya hindi marunong ho yung nag-update, kaya hindi sila tumatanggap ng partial. Isa yon. Pangalawa, dun po sa apps nila, baka mamaya hindi kasama dun sa sa pagkaka-code. Kasi depende yung sa pagko-code yan Okay? Tapos, pangatlo, maaari hong dahilan is, yung po bang kasi may fee tayo na binabayaran. Kung yung fee na yon, sila po ang nagbabayad, most probably, kaya hindi sila nagpapapartial. Kasi, kada bayad nyo, nagbabayad sila ng fee O for example po, 1,000 yung yung nahiram po ninyo plus 15% po na so 150. So let's say nagbayad kayo ng ng una 150.
So, magbabayad sila ng fee. Kung sila ho nagbabayad, okay. So, nagbayad na naman kayo ng let's say, 300. O, may fee na naman silang babayaran. So, kabawasan yon dun sa income nila. Okay, yun ho ang yun ang interpretation ko. Pero, kung ang pagbabayad nyo po doon sa payment channel, sa inyo galing, kalokohan, ba't di sila tumatanggap ng partial? Di po ba? Kagaya ho nung sinabi ko sa inyo kanina, napakahirap po kasi pag hindi yung tumatanggap ng partial, lumulobo kasi ng lumulobo yan. Ang mabigat pa dyan, pag hindi nila sinunod, yung ceiling on interest rate. Kasi according po doon sa ceiling on interest rate natin, additional of 5% lamang po per month ang penalty. Tapos, dalawang doble lang or 100% lamang po nung nahiram nung kliyente yung maaaring tubuin. Okay? So, meaning, kung 1,150 po yung naka-due, dapat po, hanggang 2,000 300 lang. So, yun lang po yung maximum na maaaring singilin. Kung ganyan po na, syempre, mapapatong-patong lalaki ho. Instead na, kung nga nakiusap kayo, di ba? Ayaw nila. Instead na nakapagbawas na kayo, di ba? Hindi na lalaki yun. Kasi para sa akin, kasi ako, I always make it a point na pag kami gumawa ng policies and procedure, ng credit collection policy, kasama po ang partial payment. Bakit? Kasi po, pagbibigay ng ease sa payment. Kumbaga, hindi mabibigla yung kliyente, lalong-lalo na kung talagang medyo nagipit, dumating sa gipitan. But, kung in-explain ho kasi sa inyo at naintindihan nyo naman yung inyong obligasyon, kumbaga, na-discuss sa inyo lahat, yung magkano na-approve, magkano babawas, yung interest rate, penalty, yung term, and lahat po, na-discuss, at nag-agree kayo at pumirma kayo dun sa kanilang, sa loan contract. Well, I don't think na mapupunta dun sa punto na yon na magkakaroon pa ng diskusyon para dun sa kasi definitely yon, pati yung payment options, i-discuss yun. Kasi kagaya ho sa company namin, lahat talagang ilalatag. Kumbaga, very transparent. Kasi hindi po pwedeng hindi ka maging transparent sa mga kliyente mo Di po ba? Kasi, yes, ikaw yung nagbigay ng pabor. Kumbaga, binigyan mo siya ng pabor, pinautang mo siya. Pero it doesn't mean na pag-aari mo siya. Kasi, kaya mo siya pinautang, di ba, is because alam mo na meron siyang kakayanan magbayad at handa na siya doon sa kanyang obligasyon. Di po ba? Kung pinautang mo na alam mo namang hindi niya kayang bayaran, sakit ng ulo hinahanap mo nun. Which is ganun po ang ginagawa ng mga bugok at abusadong online lending apps. Ulitin ko po. Okay? Ang pangungutang po, hindi ho yan right. Okay? Yan po ay privilege. Para pong driver's license yan. Okay? Hindi ho lahat binibigyan ng lisensya para magmaneho sa kalsada. Kailangan po muna malaman nila yung batas trapiko, o batas ng kalsada. Kailangan malaman muna nila yon. Tapos may mga exams yan na kailangan ipasa para ho sila maging roadworthy. Sa pangungutang po ganun din. So may mga criteria pong yan, din pinagdadaanan. Ito kasing mga bugok at abusadong online lending apps, hindi po ginagawa yun. Tsaka ito po ang gawin natin, Pwede niyo ho kasing gawin is i-dokumento natin yung inyong conversation. Kasi baka mamaya kayo lang po yung nagbabayad dun sa sa apps nyo at nire-reject. Kasi nga kulang. Kasi baka mamaya nga kagaya sinabi ko kanina, yung pong kanilang pagkaka-code ng kanilang app tatanggapin lang is yung saktong bayad or sobra kasi nga may mga penalties. Yun lang ang pagkaka-code niya. So ngayon, ang gawin nyo is makipag-usap muna kayo. First and foremost, make a formal request via email na kayo po ay nanghihingi ng paumanhin dahil nga nagkaroon kayo ng problema, tapos request kayo ng ng partial payment, restructure program, o kung ano mang payment options na po pwedeng ibigay sa inyo. Isa po yun. Tapos, syempre, i-dokumento po natin kung ano pa po yung magiging reply. Kasi, ano man po ang mangyari, di ba? Let's say, sige, hindi siya nangaharas ngayon. Baka mamaya, dumating yung panahon na, mai-transfer sa ibang mga collection agency ng mga bugok. Kasi, tatapatin ko kayo, hindi ho lahat ng collection agency pare-parehas na matino. May mga bugok pa rin dyan. So, baka mamaya ma-transfer kayo sa collection agency na bugok, maharas kayo. So,
Iba ho kasi yung documented. So yun nga, mag-request kayo tapos i-dokumento po ninyo. Always make a screenshot of every conversation that you have. Pero wag ho kayong magre-record ng hindi ho alam nung nasa kabilang linya kasi madadali kayo ng ng anti-wiretapping law natin. May kulong ho yun. Illegal po yun. Okay? Tapos syempre, bukod doon, habang ginagawa natin yun, magtabi na ho tayo ng pera, no? Para ho, pag dumating yung panahon na pumayag sila, meron na tayong ibabayad, di ba? Kasi during negotiation, dapat handa ka, meron ka nakatabi. Baka mamaya nagne-negotiate ka, wala ka pa naman nakatabing pera. Well, I don't think that magiging smooth yung magiging transaction po ninyo. Di po ba? Kasi dapat lagi ho tayong kumbaga nakahanda in anything na mangyari dun sa magiging conversation ninyo. Kasi maaaring ma-decline, okay? Maaaring pagbigyan kayo dun sa request ninyo or maaari naman na bigyan kayo ng ibang option. So, iba pa rin po yung may nakatabi kasi kayong pera. Tapos ito po, syempre, unang-una kasing kailangan malaman natin dyan is, legitimate ba yung utang natin? Kumbaga, dun po ba tayo sa legal na OLA nakahiram? No? Kasi kung illegitimate yan or hindi yan registered, well, kung ano lang po yung dinisburse sa inyo, yun lang po ang bayaran ninyo. Now, kung yan legitimate, incorporated, may certificate of authority, tapos kasama po sa recorded online lending platform, well, makipag-ugnayan tayo sa kanila. Kasi po, kung talagang ipipilit nila na ayaw nila tumanggap ng parcel, ayaw nila magbigay ng payment option, well, pwede nyo silang i-complain sa SEC kasi SEC po ang nagre-regulate sa kanila pagka po yan ay lending. So, meron po tayong mga email addresses dyan po sa ating description box sa ating YouTube channel. So, po pwedeng dun po kayo magsampa or mag-file ng complaint. And make sure po na dokumentado. Lahat ng screenshot nyo, meron kayo para pag sinend nyo po siya, well, wala na ho tayong problema at maipapakita po natin sa SEC na ginawa natin naman lahat, yung ating magagawa. Nag-request tayo, kumbaga nakipag-ugnayan tayo sa kanila, ayaw pa rin nila. Kumbaga yung willingness natin to pay is nandoon. At ayaw nating mapasok kasi diyan sa mga mga tapal-tapal system na yan para lang makabayad ng buo. So, ganoon lamang pong gawin natin, Make it a point po na dokumentado lahat tapos and make sure na may nakatabi kayong pera na allotted para po talaga doon. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.